Good evening everyone! Ayan, time check is 9:40 in the evening. So, andito na ako sa room ko. Maaga tayo na pagpahinga kasi medyo not feeling well, no? So, kahapon to guys nag-start. Kahapon hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Parang lumalabas yung init sa mata ko. Tapos tumutulo yung sipon ko. And may konting ubo. Masakit yung lalamunan. Pero alam niyo ba guys, kahapon, kahit medyo masama yung pakiramdam natin, siyempre tuloy ang trabaho kasi sinasahuran tayo. So kahapon, kahit na masama yung pakiramdam ko, binilhan ako ni Madam ng cold milk tea. No? So dahil masakit yung lamunan natin kahapon, so hindi ko ininom. So hinintay ko munang mawala yung lamig niya. So kagabi before ako matulog, ininom ko. Ayan guys, so ito yung baso niya kagabi. Ayan. So, ngayong gabi, kanina, tapos namin mag-dinner, lumabas yung magnanay. To, kababalik lang. And then, may dala na naman silang isang basong McFlurry ice cream. Ayan, guys. To. So, requested by Moy Moy. Kasi si Moy Moy, ayan, very, ano talaga yan si Moy Moy. Very kind talaga yan si Moy Moy sa akin. Kung ano yung gusto ng bilhin, meron talaga ako yan. No? Kung minsan, kung ano yung binibili ng nanay, yung mga candy or chocolate, meron din ako niyan. So, ngayong gabi, hindi ko alam siguro napadaan sila sa McDo. So, isang baso sa akin, isang baso din kay Moy Moy. Ayan. So, Oreo flavor siya. Ayan, guys. And then, meron po siya kasamang ice para hindi matunaw. Ayan, no? So, hindi natin ito makakain kasi hindi pa okay, no? Hindi pa okay yung lalamunan natin. Although na hindi na siya masakit, pero medyo paus yung boses natin. May konting ubo pa ako at konting sipon. Ayan, so i-freezer natin ito and then kainin natin kung kailan na pwede, di ba? So, ayan guys, no? Hindi ko alam guys kung itong amo ko ay mahal ako o concerned ba sa akin o talaga wala siyang pakialam sa akin. Kasi alam na niya ganito na yung sitwasyon ko, binilhan pa ako ng ice cream. But kidding aside, ganyan po talaga si Madam. Very kind-hearted po talaga, very generous talaga yan si Madam. Hindi ka gaya na ibang amo na hindi ka makakatikim ng mga masarap na pagkain. Pag sila ay kumakain, ako po kung ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain nila sa akin. And of course, dahil si Moy Moy nag-request niyan, ayan, bumili siya isa sa akin, isa kay Moy Moy. So yung kay Moy Moy, ayan, kinakain niya dun sa labas. Kanina sabi niya, can I eat? No, can I share with you later? Again, no. Kasi meron ka nito 1 cup na yan. So, i-freezer natin guys, no? So, ayan, no? Ang dami kong gamot, guys. Ayan, no? So, meron ako ditong pang fever. Meron ako ditong pang sipon. Meron ako ditong para sa lalamunan, para sa strepsils, pero Fisherman's Friends Original. Ayan. Pero hindi na masakit lalamunan ko. And then, meron tayo ditong para sa ubo. Pero hindi ko ito ininom, guys. Kasi yung iniinom ko yung nandun sa labas, yung pipakaw. Mas masarap kasi yung pipakaw kasi parang molasses siya ng mint. Ayan. And then, kanina naglaga din ako ng apple. Nilagyan ko siya ng luya. So, ayan, malapit nang maubos. Para na ito sa ubo. Nakita ko lang naman sa YouTube. No? So, ayan, guys. Dahil nga sa not feeling well tayo ngayon, although nagtatrabaho tayo, pero very considerate naman si Madam, kaya sabi niya kanina, pagkatapos namin mag-dinner, pinaliguan ko na si Moy Moy, sabi niya, you can take a rest, ayan, so, ganitong oras, nandito na ako sa kwarto ko. Ayan, and pwede na akong mahiga-higa, guys, no? So, ayan, medyo okay na ako. Wala na akong lagnat, hindi na masakit lalamunan ko. But, ayan, medyo yung boses natin hindi pa maganda. So, ayan, hindi natin makain ng ice cream, sayang, no? And then, hindi na tayo makapag-live ngayon kasi para baka maubusan tayo ng boses. So, ayan, guys, no? Paswertihan lang talaga dito sa abroad. May mga kasama tayong mga OFW na kahit masama yung pakiramdam, tuloy-tuloy ang trabaho, walang pakialam yung amo, and kailangan natin magtrabaho kasi pinapasahuran tayo ng amo natin. Pero kung swertihin ka, may mga amo naman na very considerate na pag alam nilang not feeling well ka, pinapahinga ka ng maaga. Hindi naman pwedeng i-skip mo yung trabaho mo, di ba? Unless kung talagang hindi mo na talaga kaya. So, ayan guys, no?
mahirap magkasakit dito sa abroad. Kaya sa mga kapwa natin OFW, ingatan po natin yung katawan natin kasi mahirap magkasakit kasi wala tayong pamilya na maging karamay dito. 'Di ba? Sarili lang talaga natin yung maging kakampi natin dito at kahit masama parang kailangan natin magtrabaho. Nung last Friday kasi wala pasok si Moy Moy, pumunta kami ng Saiko, umuulan. So si Moy Moy dala niya yung trolley niya, so sinusundan ko siya. So nakasombrero lang ako pero syempre basa. Diba? Kasi yung sombrero na mabasa din. So, yan siguro yung dahilan kung bakit parang sumama yung pakiramdam ko. Ayan. So, ayan guys, no? Sa ulitin ko sa mga kapwa OFW, ingatan po natin yung health natin. Kasi, yun lang talaga yung pinakapuhunan natin para may pagpatuloy natin yung trabaho natin dito sa ibang bansa para sa pamilya natin. Kaya, health is wealth. And, no, iano natin, ilagay natin sa utak natin, sa isip natin na pag tayo nagkasakit dito, wala pong ibang tutulong sa atin, wala po tayong matatakbuhan, hindi po tayo makakadaing, kundi sarili lang po talaga yung kakampi at karamay natin. So maraming salamat po, God bless everyone, and bye-bye.